Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 13, 2024 at tayo ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, chapter 7, verses 7 to 11. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nanalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko ipinagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimisulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo. Ngayon po ay ating binabalikan ang pagninilay natin mula sa Aklat ng Karunungan. At napakaganda po nito na maunawaan natin mabuti ang kanyang mensahe para sa atin pong lahat. At ngayong linggong ito, ika-28 linggo ay tinatawag din na Indigenous People Sunday at Extreme Poverty Day. Naalala niyo pa po ba yung classic na sinasabi ng ating mga magulang noon na sinasabing wala man tayong kayamanan pero ang tanging nilang maipapamana at iiwan ay ang karunungan, ang edukasyon. Kung kaya nagpupursige sila na hindi nakatapos, na dahil kulang sa opportunity, kaya sila naman ay nagsusumikap na mapag-aral niya ang kanilang mga anak. At yun na, ito ay isang pamana, wala mang kayamanan, pero ang nais nilang ipamana ay ang edukasyon, ang pag-aaral. Kasi wala naman talagang tutumbas. Walang ibang makakaagaw ng karunungan sa isang tao kahit sino pa man yan. At ito yung maganda na tinataglay natin, na ibinabalik sa atin ngayon na mapagnilayan. Kasi maraming tao po ang, sabihin natin, yung real talk lang po, na mayaman nga, makapangyarihan nga, may posisyon nga, pero yung utak, yung kaalaman, karunungan ay talagang questionable. Yung marami po ngayon, ano ko lang po sa kasalukuyang sitwasyon natin. Maraming mga naghahangad ng posisyon, mga naghahangad na magkaroon ng titulo, kasi kaakibat niyan ay kapangyarihan at kasama na din dyan ay kayamanan, pera. Kaya nga sa ngayon, pamilya ang tumatakbo para lamang makakuha ng pwesto sa gobyerno, kasi nga, yun, yaman. Kaya mahalaga po ito na maibalik natin na mas pahalagahan ng tao ang kaalaman, ang karunungan, kaysa sa kayamanan. Ang kayamanan nauubos, nawawala. Kung hindi ka marunong mag-handle, kung hindi ka marunong mag-manage ng kayamanan dahil nga salat ka sa kaisipan. Marami sa atin, marami tayong mga nagkampiyon, mga nanalo sa mga Olympic, nanalo sa larangan ng sports, milyon-milyon ang kanilang napanalunan, pero bakit sila naghihirap? Dahil naubos yung kayamanan, dahil akala nila ay hindi ito maglalaho. Kaya nakakaawa yung kalagayan ng isang tao na walang sapat na karunungan o kaalaman. Kasi malinaw dito, sabi, ang hiningi niya ay kaalaman. At pinagkaloob naman sa kanyang karunungan, so yung talino, although mas malalim po yung karunungan kaysa sa talino,
Kung kaya, sabi dito, nung makamtan niya ang karunungan, nagkaroon din naman, no? Yung mga hindi niya hinahangad ay nakuha niya bilang isang pagpapala sa kanya. At sabi, yung siya ang nagkaloob ng kayamanang walang kapantay. So, kaya po, no? Sinisikap din natin maipaintindi sa mga kabataan kung gaano kahalaga sa isang kabataan ang makapag-aral at hindi lang makapag-aral kundi makatapos. Kasi iba yung may sandata ka no? Kapag nakapagtapos ka, mabubuhay ka kahit saan ka dalhin, kakayanin mo na gamuha. Ito yung no? Sana mas maintindihan natin sa mga magulang na naririto, mga nakikinig nito. Pahalagahan po natin na ang mga anak po ninyo ay magkaroon ng karunungan, hindi basta kayamanan. Kasi pag hindi yan, pag nawala kayo at wala silang sapat na karunungan, lahat ng pinagpaguran nyo, mauuwi yan sa wala. Kaya sikapin natin, huwag yung puro bigay, huwag puro abot, kundi turuan sila paano mabuhay na nagtataglay ng karunungan. At tandaan po rin natin na kapag karunungan ng pinag-uusapan, ito ay walang iba kundi na tumutukoy din kay Kristo. Siya ang karunungan na ipinadala ng Diyos na magsisilbing gabay sa atin. Kapag nasa iyo si Kristo, nasa iyo ang karunungan. At kapag meron kang karunungan, ang lahat ng pagpapala ay isa-isang darating sa iyo. Siksik, liglig at umaapaw pa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po.